you know, Sabado na naman, wala tayong pasok. So, alam na this. Diba? Yan, dito tayo sa isang spot natin. Nasa ng puno. And right, that's my spot. Oh, yan na makakuha tayo na ano. Tagal-tagal na tayo hindi nakakakuha ng Kaway and Tree Valley. Yan. It's been ages na bago tayo nakauwi ulit na. So hopefully good weather at good catch sana. Tingnan na lang natin. Set up tayo. Medyo mataas pa kasing tubig. Goal kasi natin is maabot natin yung cast natin dun sa may channel or sa may pinaka-kanal ng dagat. Yun kasi mas malaking chance natin makakahuli ng mas maganda isda. So may set up na natin yung rod natin, ang lugar siya na input. So ito naman isa ulit Shimano telescopic. Ito yung nag-iisa kong long rod na telescopic gawa ng Shimano. So set up natin to bago tayo pumunta sa tubig para hindi tayo maiwasan mabasa or maiwasan natin mabasa yung mga reel natin ng rod. Ang technique ko guys, instead na gumawa ako ng ng leader line na nylon, so tinry ko tong wire trace pang pang jig, kaso effective naman siya kahit nasa pang surfing, matibay. Ayan, so 100 pounds wire gagawin kong pinaka leader line ko. Kaya na nito mag-ahon ng malaking isda. $65 pounds na main line, braided main line, 100 pounds na wire. Mura lang naman to guys mga ka-fishing. It's only $5 for 3 setup. Kompleto na yung set nyan. $5 lang, tatlo na. Ewan ko sa inyo kung gumagamit din kayo ng ganito, pero ako sinubukan ko lang minsan and I found it effective naman. So ginagawa ko na ulit, inuulit-ulit ko na. Ayun, tatlo na yan. Tatlo. Isa lang kailangan natin, so may spare pa tayo. Just only for $5. Magawa na rin ako ng setup ko, mga hooks. So hindi mo na kailangan ng ng mag set up pa pagka kailangan lagi kang naka-ready. So meron akong 2, 4, 6, 8, 9 set ng hooks. So kunyari nalunok niya at mahirap tanggalin mo lang yung swivel, palit ka ulit, dito na set up na, diba? Hindi mo na kailangan magpakahirap pang gumawa ulit habang nasa gitna ka ng fishing or nasa habang nasa kasarapan ka ng pag-fishing at maraming bite, tapos nawala or naputol or nahirapan ka magtanggal. So
meron ka ulit ng setup, especially pag nasa gitna ka ng tubig. Sinker ko 6 pounds. Gagamitin natin 6 pounds kasi medyo mahangin ngayon. 6 pounds. Spike hook. Spike sinker. Yan. Malakas kasi yung hangin, so ibig sabihin baka malakas din yung current sa loob. So bigatan natin. I think it's time. Pwede na tayo pumunta. Dito na tayo sa spot. So, nakakast na tayo. First cast. Tayo na. Nabugar siya. Tsaka si Shimano. Nakakast na tayo. Ang bait nga pala natin ngayon, squid. Fresh squid. Yan. So, waiting na lang tayo. Mataas pa yung tubig. Yan o. Pero mamaya makikita nyo yung banana yan. Ang ano ngayon is 0.5. So napakababa. So may chance pa tayong pumunta pandaron mamaya. First cast tayo ngayon. Hindi natin kung ano mahuli natin. Hopefully tribali kasi talagang matagal na akong hindi nakakahuli ng tribali. Yan o. Alright. So yun guys. Yan o. Maninang punong-puno ng tubig, medyo high tide pa mababaw na, habas na kung tawagin na iba. Ayun na yung tubig oh. Layo na, ilang metro na yung binaba. Ayan. Nice spot. Sobrang, hindi naman sobra, medyo malakas ang hangin na yun. Kaya may spike na natin. Tayo na isang kaway. Laki niyan, almost 2 weeks probably. Bato natin ulit. Habang nare-trip ko itong isang kong kasi lilipat ko man ng cast. Alam ko ang may huli pala siya. Meron siyang huli guys, tribali oh. Pala nakawala na oh. May huli pala akong tribali. Oh. Lokong isda to. Kala ko seaweeds lang kasi seaweeds yun oh. Ayun, pamahin ko. Tapos yun yung sinker. Kala ko seaweeds lang. May huli pala akong tribali. Good size. Pasok na yan. Kahit na hindi mo na sukatin, pasok yan. So dalawa na ako. Diba? Isang kaway at isang tribali. Nice. Unexpected catch rin guys. Hindi ko kalain. Fish on tayo guys. Snapper siguro to, snapper. Ang hirap mag-video ng mag-isa. Ang malaki. Yun. Malaki nga guys, malaki. Yun oh. Oh. Good size. Good size snapper. Oh. Pangatlong natin. Nakadali tayo. Pataas na yung tubig. Pero goods pa rin kasi labas pa rin itong buhangin. Pero nakadali tayo ng snapper na napakalaki ngayon.
Tinaray kong gumamit ng field charge o yung tamban, pero pusit pa rin pala talaga ang the best. Oh. So tutuloy lang natin to hanggang sa makuha natin yung limit natin, then pwede na tayong umuwi. Alright. Whew. Oh. Rebate tayo. Pusit pa rin. Ganito lang kalalaki yung slice ko, pero fresh na to, pusit. Galing sa tropa. Mumusit siya. Ngihingi naman ako ng 2 piraso lang. 2 piraso lang, goods na yan sa maghapon na fishing. Yun lang, diba? Sintayin natin yung bike. Talian natin ng nylon string. Hindi po ito sinulid para sa mga hindi nakakaalam, mga followers natin dyan sa Pilipinas. Nylon string po yan, nylon swing. Yan, secure lang natin and good to go. Yes sir. Kahuli na naman tayo guys, kawa. Ayun o, ang laki ulit. Panalo na yan. Kaaway ulit. Magkasunod sila ng snapper na nahuli ko. Kapapain lang. Pero dali na naman. Not bad. Not bad. Ang taba. Kahuli na tayo ng snapper, kaway, at saka tribali. So nasunod naman yung plano na makahuli ng kaway at tribali. Bonus na lang yung snapper. Tagal ko na kasi hindi nahuhuli itong mga to guys. Ilang buwan na rin. Ngayon lang na naman. Alright, pataas na yung tubig oh. Yung rod natin doon na sa tubig. Ay, yung stand. Oh. Bato pa tayo. Sana lumubog tong buhangin, tapos uwi na. Pwede na tayo umuwi at gawin natin kinilaw to. Alright, panalo. Yan na guys, successful naman yung hunting natin. So kapagod din. May dala-dala kang mga, siguro mga 15 to 18 kilos na isda. Hanggang dun. Ang bigat ng putik na yan. Napagod ako dun. Yeah. Loaded na yung isda natin dyan. Grabe. Successful tayo. 3 snapper, 2 kaway, 2 tribali. So not bad for the day. Yes sir. Whew. Pack up.